bless each other po. Sabihin natin sa bawat isa. You are the source of blessing. You are the source of blessing. Brother Eric, you are the source of blessing. Ayan po. Sa oras po na to, tayo po ay tatanggap po ng salita po ng Diyos. So, para po sa mensahe po natin ngayon, the name proclaimed for the first time on earth. Whose name? Which name po? Jesus' name. So, because of the name of Jesus po, ang tao ay nagkaroon po ng kaligtasan. Pero bago po ang lahat, once again, let us check our identity po. I-check po natin muli, sino ba ako? Paano ba ako nagkaroon ng kaligtasan? And before receiving this salvation, which state where I am before? Ano yung estado, ano yung estado ko dati nung ako ay wala pang kaligtasan? Ang una po dapat nating malaman po, we have to always draw this picture ng the way of salvation to, sa buhay po natin. Ano man ginagawa natin, everything we do, whatever we do po, or wherever you go, always draw this way of salvation, draw this picture ng way of salvation sa inyo po. Bakit po? Kasi kailangan po nating malaman, God is the one who created this world po. Siya ang Diyos ng tagapaglikha. He is the God of creation po. Pag sinabi pong God of creation, He is the Almighty God po. But among God creations po, He created man po. Bakit po? Bakit po tinatawag ng Diyos ang tao na kanyang masterpiece po? Bakit? Kasi ang espiritu po ng Diyos ay nananahan po sa tao. Ito po, ang pinakadahilan po bakit nilikha po ng Diyos ang tao ay upang makasama niya. Ano po ang pinakadahilan po? Kasi kapag ang tao ay kasama po ang Diyos, meron pong tunay na kasiyahan. Bakit po nilikha po ng Diyos ang tao to be with Him po? Para merong kaligayahan po. Kaya ang tao po ay masterpiece po ng Diyos kasi yung espiritu po ng Diyos ay nasa tao. Kaya ang tao po ay masterpiece po ng Panginoon. Pero ang lahat ng pagpapala po na ito ay nawala po sa tao. Kailan po? Noong dumating po si Satanas, ang tao po ay nahulog sa kasalanan. Bilang resulta po, ang tao ay napahiwalay po sa Diyos. Ang tawag po natin dito sa tatlong problema na ito ay fundamental problem ng tao. O sa isa pang salita, 3S problem. This fundamental problem po cannot be solved through man's effort, through religion, through good deeds po, or kahit anong philosophy po. Bakit po? Kasi fundamental problem po ito ng tao. This is unseen to the eye po. Kaya nung ang tao ay napahiwalay sa Diyos, dito po nagsimula ang lahat po ng problema. Man who became separated from God, pag sinabi pong separated from God, this is Spirit of God, wala na po sa tao. So ang tao po ay spiritual na patay. Spiritual dead po. Ibig sabihin po ng spiritual dead, ang tao ay naging mga anak ng Diablo. Pag sinabi pong anak po ng Diablo, they are living their lives po na alipin po ni Satanas. Meron po kalungkutan. Where do children of the devil goes po after po nilang mamatay? Sa impyerno po. Meron pong dalawang lugar lang po na patutunguhan po ang tao kapag po sila pumanaw sa mundo. Ang anak ng Diablo po ay sa impyerno, ang anak po ng Diyos ay sa langit po. Wala pong tinatawag po na purgatorio po sa Biblia. Ang purgatorio po, sinabi po sa mga Katoliko po, parang nililinis pa lang daw po ang kasalanan po ng tao. Pero, ang tao po kapag pumamatay, na hindi po nare-resolve po itong fundamental problem, they will go to hell po. Pero ano po ang mabuting balita po ng Diyos? Ang mabuting balita po ng Diyos, sinabi niya ipapadala po ang tagapagligtas. Hindi sa pamamagitan ng relihiyon, hindi sa pamamagitan ng mabuting paggawa, sa pamamagitan ni Jesus bilang Kristo. Ano po ang ginawa po ni Jesus Kristo sa krus? Siya po ay namatay po.
Nung namatay po si Jesucristo sa krus, tinapos niya po kapangyarihan ni Satanas, kapangyarihan ng kasalanan, at binuksan niya po ang daan upang makatagpo natin ang Diyos. Kaya sabi po sa Biblia, kung ikaw ay maniniwala sa Kanya, tanggapin siya sa iyong puso, ikaw ay magiging child of God. Anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos po, kagaya ng sabi ko po sa inyo kanina, ay nabibilang po sa kaharian ng Diyos. Meron pong tunay na kaligayahan. Ano pong tawag dito? This is gospel po. This is way of salvation po. At kailangan niyo pong lagi pong i-draw, lagi pong iguhit po sa isip po ninyo kahit ano pong ginagawa po ninyo. This is what you should draw every day po sa isip po ninyo. Ano man yung ginagawa ninyo, whatever you do po or wherever you go, always draw this way of salvation. Picture ng way of salvation po kahit saan po kayo. Bakit po? Kasi because of this po, dahil po kay Kristo, kaya tayo nakalaya from this fundamental problem po. So bilang isa na pong anak ng Diyos, are you child of God po? Kayo po ba'y anak ng Diyos? Si Brother Eric, kayo po ba'y anak po ng Diyos? Nasaan po si Jesus, Brother Eric? Amen! So si Brother Eric ay anak ng Diyos. So, are you children of God po, all of us? Yes, we are children of God po. Ibig sabihin po na children of God belong to God's kingdom. Children of God, meron pong salvation. Ito po yung eternal promise and covenant po ng Panginoon sa kanya pong mga anak. Therefore, bilang isa pong mga anak ng Diyos, di po ba sinabi ko po sa inyo, ito pong bagay po ng way of salvation ang kailangan nyo pong laging isipin, laging idodrawing po sa isip po ninyo. And because of this message po, through this message, you can also share this to other people po. Through this message po, they can also know who Jesus Christ is. Through this message po, people can know who is the way to meet God po. Kanino pong gawain po ito? Sa ating mga anak po ng Diyos. Tayo po. Kaya nga po, bakit po natin dapat ito laging gawin? Ano po yung unang bagay na dapat po natin gawin po sa buhay natin? Araw-araw po. Sa buong araw po, meron tayong umaga, tanghali, tapos gabi po. Every morning po. Kasama po ng message na to, with this message po, kahit at least 10 minutes po, or kung 10 minutes masyado pong mahirap, you can just do it for 5 minutes po. Kung hindi po 10 minutes, just 5 minutes po. Kung masyado po pong mahaba, pwede pa po nating bawasan po yun. Pero ano po ang gusto ko pong sabihin? Araw-araw po, dahil tayo po ay mga anak ng Diyos, kailangan po natin i-raise po itong absolute partisan within us. Sino po ba ang absolute partisan po ng Diyos? Tayo po. Tayo po yung tinawag ng Diyos na kanyang absolute partisan. In the morning po, when you wake up po, call the name of the Lord po. Tawagin niyo po yung pangalan po ng Panginoon. That is your time po to receive yung answer po mula po sa Diyos. Just like yung confession po ni David sa Psalms chapter 5 verse 3. Ano po sinabi ni David? In the morning, God will hear my prayer. Who hears your prayer po? Ang Diyos. Sino po ang nakikinig ng inyong panalangin po? Ang Diyos po. God hears your prayer. God hears the prayer of His children po. Amen po ba? There's no doubt po. Nung tayo po ay hindi pa mga anak ng Diyos, ang dumidinig sa panalangin po natin, 100% po si Satanas. Pero dahil tayo po ay mga anak po ng Diyos, God hears His children's prayer po. You must have that kind of assurance po. Bakit po? When you have this in the morning, just for 10 or 5 minutes po, every day, tuloy-tuloy po, kailangan nyo rin pong i-enjoy itong tinatawag natin 7-7. 7 guideposts, 7 journey, 7 partisan, 7 journey, and 7 guideposts po. Ito po yung tamang panalangin na dapat po natin laging gagawin. Hindi lang po yun. Alam niyo po ba, when you do this continuously po, for 10 minutes or 5 minutes, there are things na marirestore po.
What is the first thing na ma-restore po sa inyo? Your brain po. Kasi ito po ay patuloy po na magiging aktibo po. The way we think po, lahat po ng iisipin po natin, lahat po ay magiging, lahat po ay patungkol po sa Diyos. Lahat po ay magiging sentro po sa Panginoon. Pero ang pinaka-importante pong ma-restore po sa atin, yung atin pong soul. Sa isang salita po, yung atin pong espiritu. Hindi lang po yan yung atin pong health. Yung katawan po natin. Kasi malaking tulong po kapag tayo po ay gumigising na maaga po sa umaga. Tama po ba? Kapag tanghali na po kasi tayo nagigising sa umaga, medyo na po yun, medyo risky na po yun, lalo na po kapag may edad na po tayo. Pero when you have this at least 10 minutes po in the morning, you know po, hindi lang po mare-restore po yung inyo pong spirit, pero yung health, your mind, your body po will be restored also. Kasama po ng oras ng panalangin. At ang pinaka-importante po sa lahat, hindi lang po ito po yung mare-restore sa buhay po natin. Why do we have to keep continuously na gawin po ang bagay na to? Kasi may tatlo pong importanteng bagay. Para po ito po ay ma-imprint po sa atin, maging ugal po sa atin, at makagawian po natin. Alam niyo po ba kung gaano ka-importante yung imprinting po? Yung imprinting po, it is really crucial po. Sobrang importante. Yung mga bata po, I heard na yung imprinting po nila nag-i-start po at 3 years old. Ibig sabihin po nun, kahit hindi pa po sila nakakapagsalita, ayan po, pero kaya na nila pong gayahin po yung ginagawa ng matatanda. Kaya imprinting po ay napaka-importante. Why? What do we have to imprint po sa atin? Salita po ng Diyos. Oras po ng panalangin. Sa oras po na yon, kayo po ay gagamitin po, papalaguin po ng Diyos bilang kanyang mga spiritual po. Yung mga remnants po, hindi lang po yung mga remnants, maging kayo po mga spiritual summit po. Pero as spiritual summit, kailangan po ng ganito pong bagay. Kung kayo po ay mga spiritual summit po, you must have this time po. Just like David po. Let's not waste our morning time. Let's not waste our morning time po. Our morning time is really precious po. Do not waste your morning time in worrying. Do not waste your time po worrying about your problems, worrying about your health, worrying about your neighbor's problem. Do not waste your time with those things. Kailangan po natin maging spiritual summit po, lalo na tuwing oras po ng umaga. Hindi lang po yun. Meron po tayong tinatawag po na daytime. This is what we should do po every morning. 10 minutes, 5 minutes, this is the time to reach this partisan within us. Kaya you have to properly utilize your morning po. Kailangan po natin magkaroon po ng challenge. Every daytime po, alam niyo po yung sa buhay po natin, marami po tayo nakikita in our lives po during daytime. Pag sinabi pong during daytime, after ng morning po. After lumubog po ng ano nga po ito? Di po ba sunrise? Tapos after po ng sunrise, yun na po, daytime. So, ano pong gagawin natin? Those time po, there's a lot of things you will hear. There's a lot of things po you will see. And you will hear people's opinions. It might hurt you. It may feel you good po, ganyan. But, ano po ang pinaka-importante? You are taking the path of this absolute journey po. Yung daytime po, this is the time of ma-enjoy po ninyo kung ano po yung mga bagay na nakikita po ninyo sa loob po ng plano po ng Panginoon. Ano pong tawag po dyan? Absolute discovery po. Kailangan po natin magkaroon ng oras po nito. So, may narinig akong ganito. Anong kailangan ko? Pumasok ka po sa loob po ng panalangin. Meron akong
nakita na ganitong bagay that may feel, ano nga po ito, makakapagdismaya po sa inyo, pumasok po kayo sa loob po ng panalangin. Kailangan po natin ng absolute imprint, tapos na absolute preparation po. What do we have? Ano po pag sinabi po nating absolute discovery po? So don't live the way of standard of this world po, but you have to go beyond that. Tawag po nito, sa mga remnants po natin, minsan tayo pong mga adults, sometimes po, the way we live po, the way we live sometimes, nire-relate po natin yun sa mga anak po natin. Tama po ba? Siguro po somehow, if we have these good points po sa buhay natin, we can teach our children, oh, just follow me, ganyan. Just follow me and you will be good. Pero I am really sorry to say po, we cannot teach our children po the way we live po. Lalong-lalo na po yung standard po dito sa mundo. Di ba, yung mga standard po dito sa mundo, kailangan mong maging matagumpay, kailangan mong makamit yung bagay na to. Yung mga remnants po natin, they have to live po to go beyond those standard and level po. They should not just remain, you know po, yung mga remnants po natin, they are not the remnants who should just remain in this place po. Amen po ba? Amen. Kung tayo pong mga adult, okay na po tayo doon, pero our remnants should not remain in this kind of place. Naintindihan ba, Jana and Tintin? You are not a remnant who will just remain in this place. You have to go beyond here. Amen po? Bakit? Kasi kayo ay mga remnant ng Diyos. Then, sa oras na yon, ano yung kailangan nating i-imprint? Kailangan absolute discovery. You have to go beyond the standard of this world. Level. Do not see your own level, pero tignan ninyo po yung level ng Panginoon. Sa oras po na yon, ano po yung kailangan nating itatak sa buhay natin? Tanging gospel lang. Only gospel. Then ano po yung absolute preparation natin? Meron pong tinatawag po na vessel. Ang vessel po na pinaka-importante, we have to prepare po sa loob po ng worship. You can always prepare your vessel po sa loob po ng pagsamba. Ang pagsamba po, naroon na ang lahat po ng bagay. Lahat po ng pagpapala po ng Diyos, ibinubuhos niya po sa oras ng pagsamba. Why we are called children of God? Kasi children of God po, mas worship God po. Yun po yung relasyon po natin sa Panginoon. And only during time of worship po, God pours out His blessing po and His power po sa buhay po ninyo. Only during the time of worship po, pinapakita po ng Diyos, God shows to our remnant their future po. Amen po ba? But what will gonna happen if our remnants lost their worship? They cannot see their future po. What will happen po if you lost your worship po? You cannot have strength and power to overcome the standard of this world po. Kaya po binigyan po tayo ng Diyos ng kapangyarihan upang tayo po ay sumamba po sa Kanya. Amen po ba? Our greatest vessel po ay sa loob po ng pagsamba. Without this po, kung wala po ito, hindi po natin magagawa po ang lahat ng bagay. Without the strength po from worship po, hindi po natin maaalagaan po ng maayos yung ating pong mga anak. Amen po ba? Amen. Kaya, lagi niyo pong always try to encourage your children po. Don't say na, ay, pastora kasi pagod po siya, napuyat siya. Don't say those things po. Always pray po. Ipanalangin niyo po yung inyo pong mga anak at mga apo po. Always encourage them to attend worship po. Amen po ba? Always encourage them to attend worship, to listen carefully sa salita ng Diyos. To the point na when they look at you, I also want to worship just like my Lola Beth. Ganun po. Yung children, yung mga remnants should see you like that. I also want to worship God just like Deaconess Maria. Amen po ba? We must become a role model of faith para po sa mga remnants natin. To the point na when they see you, ang maaalala lang po nila, yung worship.
importante po. Amen po? At sa gabi po, night time. Mahaba po itong intro. I gave the intro message a bit longer, but don't worry, in main message, it's short. Very short po. So in night time po, just one word po. This is the time to make masterpiece po. Most of us po, we just sleep po because we're tired for the whole day. Pero bago po kayo matulog po, magkaroon po kayo ng oras to really hold on to the word po. Go inside of prayer po. Then, make masterpiece po. Ano po itong masterpiece po na ito? This masterpiece po will leave behind po hanggang sa inyong susunod na henerasyon. Bakit po napaka-importante po ng oras po ng panalangin? Just like how you eat every day po, 3 beses sa isang araw, ang worship at prayer po ay mas importante po. Amen po? Mas importante. So, only during the time of worship, God give His word and His answer po. Kaya kailangan po, ang pagsamba po is not second option. Ang pagsamba po is not just a part of your life, but it is your life po. You always hear me telling that to you po, no? Worship is not just a part of your life, but it is our life as a children of God. Amen po ba? Amen. Kasi tayo po ay mga anak po ng Diyos. Kaya nga po, do not forget this thing po. In the morning, just do this po for at least 5 minutes. Kung yung 10 minutes po masyado pong mahaba. In daytime po, everything you see, everything you hear po, lahat po yon palitan po ninyo sa loob ng panalangin. Sa gabi po, bago po kayo magpahinga, once again, confirm nyo po ulit yung salita po ng Diyos at pumasok sa loob ng panalangin. Sino po ang mga witnesses po nito sa Biblia? Just like what we read in Acts chapter 3, verse 1 to 10 po. Who went to the temple? Peter and John. Peter and John po, they really saw how God works in the field po. When? Because they had this time po. Amen po ba? Because they had this time. Is this possible? Is this impossible to you po? No, it's not. Kasi po dahil kayo po ay anak ng Diyos, Peter and John also, they are children of God. Peter and John, they also possess the name of Jesus Christ. And you too, you possess the name of Jesus Christ po. You possess the name of Jesus, the name that is far above all things. Amen po ba? Kaya po, what they saw ay makikita nyo rin po sa field. So ano po ang nakita po nila? Sabi po, nakita na lang po dito, Acts chapter 3, verse 1 to 10, the story of the lame man po. Una po sa lahat, si Peter and John po, they had this assurance. Saan pong assurance? Katiyakan po. Katiyakan sa pangalan ito. They had the assurance of this name po. Kayo po ba meron kayong assurance sa pangalan ni Jesucristo? If you also have the assurance in Jesus Christ po, ano po ang kailangan niyo pong gawin? Because Peter and John had the assurance in the name of Jesus, they were able to said this in Acts chapter 3 verse 4. What Peter said, look at us, tumingin ka sa amin. Bakit po? If Peter had no assurance with name of Jesus po, he cannot tell this, look at us. Tumingin ka sa akin. Kasi itong layman po na to, simula pagkabata niya, pagkapanganak po niya, siya na po ay lumpo. Lumpo na po siya ha. Meron po ba siyang choice to choose his job? No. Kasi lumpo nga po siya eh. So, ang ginagawa ng taong ito, ano po ang ginagawa po niya? Namamalimos po siya sa harapan po ng templo. And at that time, papunta si Pedro at saka si Juan. So yung taong to, yung lumpo na lalaki po na to, tumitingin siya sa mga taong papasok dun sa templo. Why? Kasi nag-aasam siya na baka merong magbibigay sa kanya ng limos, ng pera po. But look at here po, si Peter po, because Peter had the assurance in Jesus' name,
he said this, "Look at us." Why Peter said that po? Kasi alam po ni Peter na yung name na possess po niya ay makakapagbigay ng kagalingan sa tao. So he said this, "Look at us." Tumingin ka sa amin. Tumingin ka sa amin. I can give what you truly need. Kaya kong ibigay kung anong kailangan mo. Yung kailangan mo ngayon, hindi pera. Yung kailangan mo ngayon, hindi yung limos ng ibang tao. Ang kailangan mo, sabi po ni Pedro, ang kailangan mo ay ang pangalan ni Jesus. This is what Peter confirmed sa kanyang field. Ano po yung na-confirm niya? Sabi po sa Acts chapter 3 verse 6, this is what he confirmed po. Ano po sabi niya? "Silver or gold, I do not have, but what I have, I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk and rise." Sabi po ni Peter, whose name, ano pong pangalan yung ginamit niya? Pangalan ni Jesus. The name of Jesus po. Let me tell you once again po, because Peter had the assurance in the name of Jesus, where he confirmed it? In the field po. Ano po yung na-confirm niya? Only by the name of Jesus, only by the name of Jesus Christ, can people be saved and healed po. Just imagine po, since birth, this man is already lame. But one day, Peter proclaimed the name of Jesus Christ to him. And then siya po ay nagkaroon ng kagalingan. Ganun din po sa buhay po ninyo. So one day po, this gospel entered in your life. You were in this state before. But one day, Jesus Christ came to you. The evangelist came to you and proclaimed the name of Jesus Christ. And then you receive salvation. Ano ba tawag po natin dyan? Ebanghelyo. And that same gospel you receive po, kailangan nyo po ibahagi po sa ibang tao. It's already been 16 years since I received this gospel po, but through whom? Through an evangelist po. And the same gospel that he proclaimed to me, that the evangelist proclaimed to me, I am proclaiming to you po. And that same gospel that you receive po, you also have to relay and proclaim it to others po. Amen po? That's the life of the evangelist. Amen po ba? Gusto ko po pong habaan, pero wag na. Pangatlo po. Ano po yung pangatlo na kailangan natin makita? Because Peter had the assurance, he had this confirmation, what he received po? Answer. Hindi lang po answer, ito po ay naging ebidensya, and because of this evidence, he stood as a witness. Only Peter, no, even a layman. A layman become a witness po. Bakit po? Kasi he received the answer. He himself became evidence po. So he himself became witness po. I really pray po that you may truly understand this content po. Kahit saan po kayo magpunta. So hindi lang po yun. Kailangan po nating malaman ito ibinigay po ng Diyos para po sa inyo. Pangalawa po, Acts chapter 4. Verse 12 po. Ano pong sinabi sa Acts chapter 4, verse 12 po? Salvation, ang kaligtasan ay hindi matatagpuan sa kanila lamang. Tanging sa pangalan lamang ni Jesus po. Only, not other name, no other name, not any other name, only by the name of Jesus Christ po. Pangalan ni Jesucristo, ang tao ay magkakaroon ng kaligtasan. You know po, this in Acts chapter 3, ito po this time yung pinipreach nila yung gospel. But in Acts chapter 4 po, si Pedro at Juan, nakulong po sila. They sent po sa jail. Bakit po? Kasi pinoproclaim nila yung pangalan ni Jesus eh. But even during that time, Peter gave them the message sa Acts chapter 4 verse 12. You must have this kind of assurance po. The name proclaimed for the first time on earth po. Whose name? The name of Jesus Christ. Amen. Sabi sa Acts chapter 4 verse 12, salvation is found in no one else. No one else. Not religion, not good deeds, not philosophy po.
Only by the name of Jesus Christ. And only by the name of Jesus Christ po will your family be changed po. Amen po ba? Will your family be saved and be healed po? Maybe siguro until now, among of your family member, there are still those who are sick and those who still didn't receive this gospel. So starting from today po, pray for them. Really pray for them. Ipanalangin niyo po sila to hear this gospel po. Amen po ba? Amen. Kaya po, makikita niyo rin po dito, katulad po ng sinabi ko kanina, si Pedro at Juan po, we were able to see this po kasi nagawa po nila ito. They had this time. Morning, day, and night po. Ganun din po kayo. This answer is also given to you po. Prepare na po sa inyo. Kasi meron na po kayong pangalan po ni Jesus Cristo. So you just have to stand firm po sa inyo po, pananampalataya. Kaya po para po sa atin pong pagtatapos, hold on to His name po. Hold on to His name. Sabi po sa John chapter 14, verse 14, basahin po natin to and we will end our message po. Let us read this all together. John chapter 14, verse 14 po. 1. Basahin po natin ng sabay-sabay. Let's confess together. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. Amen po ba? Whose name po? Whose name? Jesus Christ's name. Sabi niya po, kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. Sino daw po ang gagawa? Si Kristo po. Si Jesus. So, always call the name of the Lord po. Call the name of the Lord po. The Lord, the name of Jesus Christ po, at kayo po ay tatanggap ng kasagutan. Amen po ba? Amen. This is your mission po. In your family, proclaim this name po. Amen po ba? In your family, continue to proclaim the name of Jesus Christ po. Bakit po? When you proclaim this name of Jesus Christ, every forces of darkness will be crumbled down. Amen po ba? Amen. Only by the name